po ay sama-samang awitan ng ating Panginoon. Kantahin po natin ang tayo na sama-sama. Sa presensya ng ating Diyos, hukay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na magaling ang pagsamba. Para na sama-sama
Lord, for this day. Thank you, Lord, for your love, your grace, and your mercy, O God. Let us set our focus to the Lord. Wherever you have gone, carry joy, burden, or unanswered questions that you may have. God is inviting you into His presence. In His presence there is joy, Amen. there is love, there is peace. Holy Spirit, Hallelujah. let His glory, Holy Spirit. let our hearts be filled with the awe of His glory. Hallelujah. Let's sing this song. Of your presence, we are thankful. With your temple, Give Him reverence. I give Him reverence. So arise, Your presence and be blessed by your grace as we glory in your embrace. as your presence, Your presence now fills this place. now fills this Jesus, place. so glorious. May kami po kayo sa clothes. Jesus, Oh, glorious, creating us a temple. Clothed as living stones, we're here enthroned. And as we rose from death in power, come rise within our worship. Rise upon our praise, and let the hand that saw you grace close with your glory. Close by your grace, all the glory of your presence. We your temple. Give your reverence. So arise from your grace and be blessed by your praise as we glory in your embrace. And as your presence now fills this place, all the glory of your presence. We your temple. Give your reverence.
presensya ng Panginoon sa ating buhay, Lord God. Ang presensya ng Diyos ay langit para sa atin. Oh Lord God, we praise you, we adore you, we magnify you, Lord God. Your holy name, Lord God. We worship you. You are mighty, O God. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon. Tinatagpilahan namin, O Diyos. You're my salvation, O Lord God. Lord God, patawarin mo po kami sa anumang aming pagkukulang, Panginoon, sa aming mga kahinaan, O Lord God. We surrender our lives to you, O Lord God. Lord God, dakilang Diyos na aming banal na sa Kristo, salamat po sa katapatan mo sa aming Panginoon at ang biyaya sa buong linggo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Muli mo po kami pinagtipon-tipon sa araw na ito, Panginoon, para kami magsamba, magpuri sa iyo, Amen. Lord God. Hallelujah. O Lord God, samahan mo po ang magpapahayag ng iyong salita, ang aming music ministry, ang mga tatayo sa paglilingkod, Panginoon. Lord God, inaalay po namin ang oras na ito ng may mga taas na papuri sa iyo, Panginoon. Lord God, ikaw po ang maging sentro ng aming pagtitipong ito, Lord God. Alisin mo po anuman pong nalalakani, anuman pong pagod sa aming mga puso, Lord God. Pupusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Lord God, ikaw nga po maghari sa araw ng Panginoon. Lord God, gamitin mo po ang servisyon po ito, Panginoon, upang kami maguhin at pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Lord God, ikaw po ang aming sandigan at kalakasan, Panginoon, sa anumang problema mo, Lord God. Lord God, ikaw po ang maghari, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. To your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Good morning po sa lahat. Shall we give the best clap offering to our God? Is that your best? Hallelujah. Hallelujah. Nasa kawain na po tayo ng pagbibigay. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctant or under compulsion, for God loves a cheerful. Cheerful giver. Hallelujah. Bilang tayo ay mananampalataya na, tayo'y malaya na nagbibigay sa ating Panginoon ng ating ikako, hindi po napipilitan. Walang presyo sa ating pagbibigay at sa ating buhay. Masaya po tayo nagbibigay para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kung masaya tayo na nagbibigay, I believe na masaya rin ang ating Panginoon na i-pour out ang kanyang blessing sa atin. Amen po ba? Amen. At ito'y katanggap-tanggap sa ating Panginoon, ang ating regalong handog. And giving is an act that you love God. And giving is an act that we obey God. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Handa na po ba ang lahat para ibigay po ang ating ikapo para sa ating Panginoon? Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah! You are Jesus. You are our God who provides all our needs. You are Jehovah Jireh. You are the God of Isaac, Abraham, and David.
Lord, whom we are worshiping right now. Lord, maraming salamat, Ama o Diyos. Hallelujah. At binigyan mo kami muli, O Lord, ng pagkakataon, O God. Hallelujah. Para ibigay namin, O Lord, ang aming ikapu sa iyo, O God. Para sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Lord, maraming salamat, Ama. Hallelujah. At binibigyan mo kami at iniingatan sa aming araw-araw. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang aming mga employer na sila ang ginamit mong daluyan ng pagpapala para sa amin, O God. Lord, hallelujah. Sa oras na ito, O Diyos, kami nagpapasalamat, O God. Hallelujah. Basabasan mo ang aming mga hallelujah handog, O God. Lord, maraming salamat, O Diyos. Sa iyo lahat ang papuri, pasasalamat, pagsambag karangalan sa katatangin lamang pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot na langin, O Diyos. Amen and amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, sa presence ng bawat isa. Tayong lahat ay pinagpalang lubos kasi inuna natin ang panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Nakikita ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa. May kagalangan. Hallelujah. Thank you, Lord. So pwede na po natin ipamigay ang ating communion element at maging handa po ang ating mga puso. Salamat po sa Panginoon. Thank you. Hallelujah. Habang idinidistribute po ang ating communion element, tayo po tayo. Salamat sa Panginoon. Talagang ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Siya ay Diyos na tapat. God is sufficient and enough for us. Amen? Kaya sa oras na ito ay talagang anuman ang ating mga nasa sa puso, patuloy nating anyayahan ng Banal Espiritu ng Panginoon, nabigyan tayo ng puso, mapagpakumbaba, puso na matuwid sa harapan ng Diyos. Bago natin i-partake ang ating communion element, magpasaliksik muna tayo sa Panginoon kasi ang ating Holy Communion, ito ay banal. Amen? Sa ating pagpapartake ng communion, patuloy tayong nililinis ng ating Panginoon. Nililinis niya tayo ang ating puso at kaisipan. Hallelujah! Kaya bago po natin i-partake ang ating communion element, i-search po natin ang ating mga puso. Amen? At magpatawad sa mga dapat bigyan ng kapatawaran. Dahil hindi po ito mawawalan po ng bisa ang ating pagpapartake kapag ang ating puso ay hindi handa. So maraming salamat sa Diyos na buhay, na siyang nagbigay ng buhay sa bawat individual. Ang Diyos na patuloy na kumikilos sa lahat ng ating buong pamilya. Ang Diyos na provider ng ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Every time we wake up in the morning, there's a new beginning. There's a new hope. There's a new forgiveness. Amen. We are here because we are saved. Thanks God for the salvation, and we believe that our name is written in the book of life. Kaya we are so blessed and very thankful. Hallelujah! Lahat ng tao sa daigdig ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Kaya we are so blessed dahil meron tayong puso na uhaw sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sa oras na ito, ihanda natin ang ating puso, idulog natin sa Panginoon, ialay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin. Kung may mga sakit karamdaman, the God that we serve is the source of healing. Amen. He is our great doctor and great medicine ever. Just trust to Him. Amen. Just have faith and God will take the rest. Hallelujah. Sabi nga po dito sa 1 Corinthians 11 verse 23 to 26, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapagaso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Yesus hanggang sa kanyang muling pagparito. Itaas po natin ang ating tinapay. Hallelujah. Father in heaven, habang itinataas po namin ito, meron po kaming nais sabihin sa iyo, Panginoon. O God, sa aming pagpapartake, patuloy na ang kapangyarihan mo ang dadalo sa aming buong katawan, simula sa ulo hanggang ilalim ng talampakan. I-restore mo po ang aming mga physical body, Panginoon. Kung may mga sakit karamdaman, ngayon pa lang, we receive the complete healing comes from your Father in heaven. By your stripe and by the blood of our Lord Jesus Christ, everybody's healed in Jesus' name. Amen. Lord, sa pagpapartake namin, Panginoon, kung ang puso namin, Panginoon, ay may dungis, pagkakasala, ang puso namin ay mayroong, Lord, na mga puso na hindi mapagpatawad. Today, Panginoon, cleanse our heart before ipartake po namin ang tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan. Panginoon, linisin mo po ang bawat puso ng bawat isa upang sa bawat ginagawa namin, Panginoon, ay may, Lord, maging karapat-dapat ang aming mga buhay. Salamat po sa oras na ito. Lord, show your grace and mercy. Patuloy mo pong ibaba, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal espiritu, patuloy namin maranasan at manahan sa aming mga buhay. Magpartake po tayo. Salamat po, Ama naming Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, ng Diyos na simbolo ng iyong dugo. Salamat po sa kapatawaran na patuloy mo pong iginawad sa bawat isa. Dahil sa kapatawaran na yun, Panginoon, na transform ang aming mga buhay. The way we talk, the way we act, Panginoon, na transform. Because we are new creation in Christ. Hallelujah! Maraming salamat po. Talagang kami, Panginoon, we are the light and salt of this world. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag na namin balikan ang lumang buhay kasi nilinis mo na po ang bawat isa, tinatawag mo na po ang bawat isa. O Lord, makita sa aming buhay ang isang, Lord, ang isang nilalang, ang isang, Lord, ang isang anak mo na patuloy na tumatayo. Panginoon, ano bang sitwasyon, ano bang panahon, we will serve the Lord even the trials come. Hallelujah! Thank you for the forgiveness, O God. Thank you for the salvation. And thank you, Lord, for the eternal life. Magpartake po tayo. Thank you, Father. Today, Lord, we declare we are victorious and more than conqueror. No weapons formed against us shall prosper in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. To God be all the glory. At sa pagkakataong ito ay dadako na po tayo sa pinaka-highlights ng gawain natin ito. They just open our heart, even our mind, para mas malaman po natin deeply inside na tumatak sa puso po natin kung ano yung mensahe ng ating Panginoon. I would like to remind everyone na huwag lamang natin pinakinggan, because sa puso natin, Amen. because the Word of God, hindi kailangan lang nakikinig ka, kailangan sinasagaw po natin. Kaya sa pagkakataong ito, ilalala po ni Pastor Alvin yung lahat ng oras para sa ating mensahe na mapapakinggan. Amen? Amen. To God go the glory and God is good. Amen. All the All time. the time. God is good. Amen. Palagpakan po natin ang ating pastor. Praise the Lord, napakasaya ng buhay. Amen. Amen. May araw, walang araw, masaya. Masaya. Thank you. Praise God. Biglang bumagsak ng konti kanina po lang. God provided. Amen. Are you blessed today? Amen. Hinati na po ba ninyo ng pinagpalang umaga ang inyong
busy. Tagal natin yung ibang mga kapatid natin ay may birthday celebrant. Di po, mamaya, invited po kayong lahat. Dahil nakasulat po doon sa GC. Okay? Invited po tayong lahat. Kaya, Tayong lahat. see you all later. Sa mga pupunta doon ng 6 o'clock, pwede naman po tayong sabay-sabay. Mag-stay lang kayo dito. Kung gusto mauna na. Pero yung gusto mag-stay pa kami sa detain, pupunta para sa 6 o'clock. Glory to God. Kantahin lang natin sandaling ng tahanan. Preparation kasi kakantahin natin ulit mamaya. Ang Puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaliit ka at sa'yo ay umisa. Isa po po. ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaliit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Sabi mo sa Lord. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Let's pray. Thank you, Jesus. Ang palakpak na yan para sa Panginoon. Amen. Lord, we thank you. We continually welcome your Holy Spirit in our midst. Inaamin namin. Kaya kami nakakatayo, nakakapaglingkod because of your grace. We can do nothing apart from you. Kaya sa oras na ito, dalangin namin maihanda ang lahat ng puso. Katulad ng isang lupa, Panginoon, na ready na tamnan ng halaman o binhi. Ang aming puso, Panginoon, ay bungkalin mo sa oras na ito at maisentrong mabuti ang aming buhay, mailinya ito sa iyong kaharian at kalooban. Salamat po, everyone. Here is blessed as we declare the covering of the blood of Jesus Christ sa lugar na ito. Lord, we sanctify this place. Alam namin sa mga nakaraan ang lugar na ito ginagamit sa mga sabong, sa mga sugalan. But God, we sanctify this place. We bless this place in the name of Jesus. Lahat ng mga naka-assign na demon sa lugar na ito, they are out in this place, in Jesus' name. At ang mga anak ng Diyos, na banal na mga anak ng Diyos ay narito to worship God and hear and be discipled by the kingdom of God. Everybody say, Amen. And Amen. Thank you. Ito po yun, naalala ko lang, ito yung sikat na lugar sa mga Pilipino. Sabo. Dahil na panahon, but praise God, pwede naman siya magamit sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen.
Ready na po ba kayo? Magbigay lang po ko ng ilang announcement. Dadagdagan na lang po mamaya. Of course, August 2. Okay? Ang August 2 po natin ay hindi po tayo magsa-service po dito. Ang service natin ay 3 hours, 2 hours. Biyahe from here. Mga 2 oras ang biyahe, ang service natin mula sa Paris. Dahil nag-artila ho tayo ng bus para mas makamura. Dahil kung kayo po ay lalamig kayo, nagpahiram kayo ng ano, meron ng ano, 3 hours pa na. Sana pwede na gamitin. So, sa Normandy, nagkakao tayo magkaroon ng Sunday service sa Sunday. At kaya naman po ninyo na bayarin yung amount na napaka-maliit. Pero yung mga hindi kaya, pwede naman po napapag-usapan niya lang po yung mag-usap na. Pwede, mamaya po yung mga ilang announcement, no? Meron po tayong gagawin doon, 3 bagay. Number 1, family day. Number 2, water baptism. Okay, number 3, maglalaro tayo. Dadalhin natin ang ating net para sa volleyball. Yung araw na yun, ang sabi ni Sister Jen, ay magiging masaya. Amen? Of course, nakitaon ay dagon sa araw ng August 2, kasi po sa August 5, ako po ay magpa-flight going Philippines. Gusto ko po sana itong summer na itong makasama. Hindi po dahil sa minadali natin ito, kundi ito po ay kumuha muna tayo ng survey. Hindi tayo nagdesisyon. Walang naging final. Nang makita natin, paabot ng 40 ay tuloy natin. At kami mga kapatid talaga, yung araw ng Sunday, next Sunday, kahit dito natin gagawin, wala din pala sila. Kasi iba nasa outside, yung iba nasa rendibo ng mga appointment na nauna na napaka-importante sa akin. Kaya, praise God, praise God. Kaya all is well. Amen po ba? Amen. So, ipagpaumanin po ninyo kung may mga kapatid na talagang hindi tumama yung kanilang schedule, gusto ninyo, patawad po, no? At kailangan, mayroon pa naman mga susunod na pwede natin gawin yun. Okay. So, may mga tanong, magpapawater baptize ba ako o hindi? Ano ba yan? O, bago po ako mag-share sa inyo. Daanan ko naman kung mabilis ito, no? Praise God, praise God. Ang water baptism, kahit alam na po ninyo, kahit na-baptize na kayo, pwede naman kasi umulit yun kung hindi nyo naintindihan. Parang problema yun. Ang water baptism ay outward declaration of an inward transformation. Ulitin ko po yun. Water baptism, an outward declaration of an inward transformation. Ano ibig sabihin nun? Nang isurrender mo ang life mo kay Jesus Christ, nagipag-isa ka sa Kanya, parang ikinasal sa Kanya, sinabi mong, Lord, ako'y sa'yo. Sa'yo ng buhay ko. May mangyayari pagbabago sa'yo ngayon. Paramdaman mo yun, Sister Melanie. Paramdaman mo yung may nagbabago sa'yo sa loob. Ngayon, dahil may nangyayari transformation sa loob, magde-decide ka ngayon sumunod sa utos ni Jesus. At ang utos niya, sabi niya, umayo kayo sa buong sanlibutan ni pangaral niyo, mabuting balita. Sila'y bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Utos ni Jesus Christ. Hindi ko utos. Sumusunod lang mo tayo. Ito po ay public obedience that symbolizes believers' identification with Jesus Christ sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay. Yung identity natin ngayon as Christian ay follower of Christ, disciple ni Christ, namatay siya, inilibing siya, muling nabuhay. Ganon ang ibig sabihin ng water baptism. Kapag ikaw ay inulbog, ang ibig sabihin namatay ka at inilibing.
Pag umahon ka, ang ibig sabihin, resurrection. Ikaw ay bagong buhay kay Kristo. Yun ang so, hindi siya pag-anib ng bagong religion. Hindi ka umaanib ng bagong religion. Hindi rin ito para maligtas ka. Kaya nga nagpapabautismo kasi naligtas ka. Sumusunod ka. Parang ano yun may mga taong para daw maligtas ka, kailangan gumawa ka ng mabuti. Kailangan good works. Hindi po ganun ang kaligtasan. Ang sabi ng Ephesians 2:8, kaya kayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos kasi nanampalataya kayo. Ngayon, ganun din yun. Ang mabuting gawa, kaya kayo gumagawa ng mabuting gawa, hindi para maligtas, kundi ligtas ka. Binago ka kasi ng Panginoon. Ang mabuting gawa mo ngayon ay nagsisilbing liwanag sa maraming tao. Palapakan po natin si Jesus. Amen. Praise God. Tandaan po natin ang katotohanan ito. Salvation comes first. Baptism follows as an act of obedience. Bakit na ako magpapabaptize? Number 1, inutos po ni Jesus Christ. Obedience is the first evidence of true discipleship. Gusto mo bang maging disciple ka ni Jesus Christ? Ang number 1 requirement, obedience. At ang pinakaunang pinapagawa niya ay maging disciple niya, baptism ng tubig. Now, pangalawa, Jesus Christ set an example. Bakit ako magpapabaptize? Kasi ang ating sinusunod, siya mismo yung nabaptize. Amen. Pinuntahan niya si John the Baptist, nagpapabaptize kasi si John the Baptist. Sabi niya, no, ako yung bautismohan mo. Sabi ni John the Baptist, hindi, ako yung bautismohan mo. To fulfill all righteousness, sabi ni Jesus Christ. So therefore, ang ibig sabihin ng water baptism ay righteousness. Everybody say righteousness. Righteousness. Tandaan natin yun. Righteousness. Kasi gusto mong lumakad ng matuwid. Yun ang ibig sabihin ng water baptism. So, ang nangyari ngayon, si Jesus Christ ay nag-set ng example. Kung ang ating master ay nagpapaptize, sino ako na hindi magpapaptize? Pastor, nabaptize na ako nung bata ako. Hindi po baptism yun. Bisik-bisik yun. Dahil ang kahulugan ng baptism ay ilubog. Immerse. Eh, ang bata hindi mo pwedeng ilubog yan. Dinededicate ka mo. Okay, tsaka hindi pa nila alam ang repentance. Hindi nila alam ang kasalanan. Kaya nagpapabaptize tayo kasi para itakwil na natin ang lumang buhay po natin. Amen. 3, it declares our union with Christ. Dinedeklara mo, I am now with Christ. At isa ko na si Jesus Christ. Hindi mo na siya kakahiya, ako'y Christian, ako'y born again. Hallelujah. Bagong buhay kay Kristo. Hindi ka nahihiya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Huwag tumingin, mas pogi ako ay drinks. Morning drinks. Tumatating si drinks nagugulat ako nito. Bakit drinks? Anong meron sa'yo na wala sa amin? Praise God. Are you blessed? Ang saya-saya natin. Amen. Paliwanag natin si Lord. Hallelujah. Dinedeklara mo, at isa ko si Jesus Christ. Hallelujah. All sinful life is buried and begin working in a new life with Christ. Pastor, sino yung pwedeng magpabaptize? Only those who have, number 1, repentance. Repented of sin. Kung hindi ka rin magsisisi, huwag ka nagpapabaptize. Hindi ito sa pilitan. Kaya yung iba ayaw magpabaptize kasi may gusto pa akong gawin ng kasalanan may tinatago pa ako Kaya ka magpapabaptize kasi talagang ready ka nang surrender ang buhay mo sa Panginoon. Pangalawa, kaya ka nagpapabaptize kasi nananampalataya ka, hindi kay Buddha, kay Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Amen. Number 3, kaya ka nagpapabaptize kasi tinanggap mo siya bilang Hari, Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. What does water baptism not to do? Ulitin yung question, what does water baptism not to do? Water baptism, water itself does not wash our sin. Hindi tayo pwedeng linisin ng tubig. Ang dugo ni Jesus Christ ang naglilinis ng ating mga kasalanan.
Ito po ay prophetic gesture lang. Prophetic gesture na kung saan talagang nagpapalinis ka sa ating Panginoon. Baptism is an act of obedience, not a means of earning salvation. Okay, so, tingnan po ninyo, ang isang military, a soldier received the uniform after joining the army. Tama ba? Pag nag-join siya ng army, anong bibigay sa kanya? Uniform. Uniform. Ganun din. Kapag ikaw ay nagpa-water baptized, bibigyan ka din ng uniform ng Panginoon. Damit ng katwiran. Amen. Sa wedding po, sino sa inyo ang mga kinasal na, di ba? Yung aking kasi nasira, bibila ng bago eh. Look, yung ring ay hindi po ito, tingnan ito, wedding ring does not make someone married. Anong sabi? Okay? It simply tells everyone that they already belong to their spouse. Sinasabi ng ring na ito, I belong to you, you belong to me. We are one. Yun ang ibig sabihin ng ring. Likewise, ang water baptism ganun din. Lord, sa'yo ng buhay ko, ikaw sa akin, ako'y sa'yo. We are one. Amen. Clear po ba? Amen. Okay, tingnan po nyo, ang isang bagong mamamayan, when someone becomes a citizen of a nation, Filipino citizen ka, there is a public ceremony. Tama po ba? When someone becomes a citizen of another nation, there is often a public ceremony. Baptism sa kaharian po ng Panginoon, baptism in the kingdom believers, public declaration that our citizenship is in heaven. Dinideclare mo na ang aking pagkamamamayan hindi lupa, hindi langit. Amen. So, ikaw ay Tagalangit. Bigyan mo na nga pirang katabi mo. Tayo Sir, ang tagalangit. Tagalangit ka. Tayo ay tagalangit. Kaya lagi yung sinasabi. Kaya sabi mo, kaya Doon sa sa langit akin sa walang online galit. ko. Hindi mo walang galit-galit sa langit. Po, sinabi na kasi Dito pa lang kapatid i-practice ng mo na. tagalangit. Walang galit-galit. Amen po ba? Mga kapatid ng tagalangit. Sabi mo sa katawa, sa langit walang beer. Okay, sa langit walang gusto. Glory to God. Yan lang po ay mga ilang paalala sa ating para sa darating na linggo. And I believe lagi po kayo ng bati rito. Duminig po kayo ng bati sa mga nasa likod nila. Kasi dito sa buko. Buti nakaupo po kayo na. May mga upong pa doon. Sabi na may-ari kanina ng mesa, pumunta rito. Akin yung mesa na yan. Yung puyurong po. Ang pinaparenta yan. Okay, tuloy ko natin. May natutunan po ba kayo sa ating mga paalala? Hindi pa yun yung message. Ano pa lang yun? Ang tempo natin sa buwan ng August. July July. Dami pa lang. ay Seek ye first. Seek first the kingdom. Inuuna po natin ang kaharian ng Diyos. Yan ang theme. So, last Sunday na po tayo ngayon. Last Sunday. Kaya ituloy ho natin ang last Sunday ng mensahe patungkol sa paghahanap sa kaharian ng Panginoon. Alam nyo kahapon, nandito po ko. Nanood ako ng volleyball, one day league pala nila yung liga. Yan, sila Chelsea, si Rihanna, at sila. Makailang nandiyan sila. Kikipanood ako. Nung pauwi ako, mga 5 o'clock, meron ako nakita mo, nagbabible study na ganito. Ganito rin sila siguro pa namin. Siya, dinaanan ko. Tumayo ako. Nakinig ako. Kasi may kilala kong isa na nakita ko. Si Kuya Dong. Dito, yung mga tulangin ko.
Meron din ako na, nakikinig ako. Yung pastor ang pogi. Tapos habang nag-preach, nag-observe talaga ako. Talagang nag-observe ako. Kaya ako pumunta doon, kasi hindi ko rin marinig yung message. Kasi mahina yung sounds nila. Nag-observe ako. Siguro, sabi ko mga 40% ng mga nandoon nakikinig. 60% hindi. Kasi yung iba, kinakausap yung katabi. Yung iba, ano na gano'n. So yung sa katabi mo, hindi ikaw yung. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ganito ba kami? Bigla ako na gano'n. Kung sakali man ganun tayo, mag-repent mo tayo. Kasi nag-rip ako talaga. Pero nakakaya naman pala. Kung ganito kami, 40% ang nakikinig. Yung pinakamalapit, yung mga nakikinig. All the rest, nakahalap ka na. Wala na. Naging pagkwentuhan na. May mga tinitingnan-tingnan na. Alala sa focus. Sabi ko, kailangan itong ma-share ko. Praise God. Dito po, 100% ngayon. Amen? Tala lang tayo ng konti sa kapagwe ni Christian. Hindi, patalastas yun. Salamat din nagkaroon ng patalastas na naging masaya. Praise be the name of the Lord. Tuloy natin. Okay. Ang topic ho natin, ang hindi matitinag na kaharian. Ay. Sa English, the unshakable kingdom. Bakit kailangan natin isip ang kaharian ng Diyos? Seek Him first. Kasi pinapahanap ng Panginoon ang kaharian ito kasi unshakable siya. Ready na po ba kayo? Hebrew chapter 12 verse 26 to 29. Ngunit ngayon ay ipinapangako niya, minsan pa ay yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay nagpapahiwatig ng pag-aalis ng mga bagay na nayayanig, ang mga bagay na nilikha upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya't yan ang tumatanggap tayo ng isang kahariang hindi matitinag. Tayo'y magpasalamat at sa pamamagitan nito ay maglingkod tayo sa Diyos ng may paggalang at banal na takot. Sapagkat ang ating Diyos ay isang Diyos. Sabi niya, ang ating Diyos ay isang apoy na tumutupo. Ang bagsik. Kala natin sa kabilang banda, ang Diyos ay puro lang love. Ang sabi niya rito, ang Diyos ay parang apoy na tumutupo. God is a consuming fire. Noong panahon ni Noah, pinalubog ang earth sa magitan ng tubig. Ang sabi niya, hindi na niya muling gagawin yun. Kaya napalitaw siya ng rainbow, pero may nakakatakot. Hindi nga tubig in the last days. Apoy naman is there. Apoy ang uulan. Grabe yun. Kaya binigyan niya tayo ng pabala rito, kaya yamang tumatanggap tayo ng isang kahariang hindi matitinag. Ano daw yung kahariang? Ano daw yung hindi matitinag na tinanggap natin? Kaharian. Bakit kaharian ang tinanggap natin? Kasi pumasok ang hari sa buhay natin. Daladala niya ang buong palasyo. Daladala niya ang lahat ng kultura. Daladala niya ang lahat ng blessing. Daladala niya ang lahat ng kayamanan sa langit. Ang hari nasa loob ng katawan mo. Nakatira dyan, nakasentro sa puso mo. Bakit ako ngayon matatakot kapag may problemang dumating? Kaya lagi niyang sinabing, no worries, kasi nakaupo na dyan ang hari. Hallelujah. Kayo'y magpasalamat. Tayo'y magpasalamat.
At sa pamamagitan nito'y maglingkod tayo sa Diyos ng may paggalang at banal na takot. Sabihin po natin lahat yung nagagaling sa ating puso. Maglingkod tayo sa Diyos Lingkod tayo sa ng may Diyos, paggalang may paggalang at pagkatakot. at pagkatakot. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi po ito pabara-barabay. Kala mo kapag gusto mo maglingkod, ganun na lang. Hindi po. Mayroon siyang requirements. Pagkatakot sa Kanya, ang ibig sabihin, takot kang gumawa ng kasalanan. Paggalang sa Kanya at sa mga itinalaga niya sa simbahan. Lahat ng kaharian sa mundo ay may simula at may katipusan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ang Babylon ay bumagsak, ang Persia ay bumagsak, ang Greece ay bumagsak, ang Rome ay bumagsak. Yung mga kaharian ng unang panahon. Ngunit may isang kaharian na kailanman hindi babagsak. At ang kaharian nito ay wala doon, wala doon. Andiyan sa sayo. For the kingdom of God is within. Nasa sa inyo, Amen. yung kaharian Amen. yun, hindi siya matitinag. Amen. Eh ngayon, bakit pala ako matitinag kung meron pa lang isang pundasyon ng kaharian na nakatira sa pagkatao ko? Yes, nakakaranas tayo ng distraction, problems, discouragement. Niyayanig tayo kabi-kabila. Ang niyayanig. Ang bawat pamilya ay niyayanig. Ang finances mo niyayanig. Ang trabaho mo ay niyayanig. Pero may kaharian ng Diyos na nasa loob mo, kailangan di mayayanig. Amen. Palabangan natin si Yes. Jesus. Habang ang mundo ay nanginginig dahil sa digmaan, sa krisis, sa ekonomiya, sa pandemya, kaguluhan sa politika, AI, digital currencies, at pagbabago ng kultura, ang kaharian ng Diyos ay nananatiling matatag. Amen. Sinabi ni Jesus, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Kasi ang kaharian nito, kahariang hindi matitinag. Tignan po ninyo. Hindi sinabi ni Jesus, hanapin muna ninyo ang pagpapala. Hindi rin sinabi ni Jesus, hanapin muna ninyo ang tagumpay. Ang sinabi ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kaharian. At ang lahat ng bagay nito, ang pagpapala at tagumpay, susunod sa inyo. Doon nagkakaroon ng mga problema kapag inuuna ang things of this world. Bakit po yun? Sinabi ng Panginoon, yun natin dahil yun lamang ang hindi kailanman matitinag. Tignan po niyo mga principles na ito. Number 1, ang mga kaharian ng mundo ay matitinag. Ito yung mga points na gusto ko i-share sa inyo. Sa panahon po ni Daniel chapter 2 verse 44, sa panahon ng mga haring iyon ay magtatag ang Diyos ng langit ng isang kaharian na hindi kailanman mawawasak. Pinrapesay ang tagal na ng panahon. Si Daniel sa Old Testament, nagprophecy siya. Sa panahon yun, at yun ay ang kapanahonan natin. At ang sabi niya, magtatatag ang Diyos ng langit ng isang kaharian na hindi kailanman mawawasak. Kung mayroong kahariang hindi mawawasak, at ito'y nakatira sa pagkatao ko, ano ngayon kinapapangamba ko? Ano ngayon ang kinawawari ko? Lahat ng sistema ng tao ay temporary. Pera, trabaho, gobyerno, negosyo, at ekonomiya. Lahat maaaring mawala. Tama po ba mali? Tama. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay eternal. Hindi kailanman. Amen. Isang tao ang nagtayo ng bahay sa buhanginan, isa naman ay nagtayo sa bato, parehong dumating ang bagyo. Parehong binayo ang nanghangin, ngunit ang nasa bato lamang ang nanatili. Hindi ang bagyo ang problema. Ang pundasyon ang pinagkaiba. Sabi nga ni Kuya Sam, yung word na yun tumatak sa akin. Konting problem na lang.
Kung bagyo pa kaya ito. May pagdadaan na tayo. Hindi declaration ito. Kasi nakasulat in this world, you shall have trouble. Si Jesus Christ mismo nagsabi. But, kung hindi matibay ang pundasyon, oo nga naman. Kung pag hipo-hipo pang dumating, sabihin natin sa kapatid natin, ang pundasyon ng pinagkaiba. Ang pundasyon ng pinagkaiba. Kumusta yung pundasyon mo? Malalim. Hindi mahugot. Malalim. Huwag mong sabihin na tayo ka sa matibay na pundasyon kung mismong salita ng Diyos hindi mo binabasa. I don't believe. Hindi sapat yung alam mo may Diyos. Dapat sinasalitin mo ang Diyos nito. Binabasa mo ang kasulatan. Number 2, ang kaharian ay hindi lugar. Ito ay pamamahala ng hari. Ito ay pamamahala ng hari. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Luke chapter 17 verse 21. Ang kaharian, the kingdom of God is the government of heaven influencing earth through transformed people. Gusto ko ulitin yun ang ganda, no? The kingdom of God, sabi niya, is the government of heaven influencing earth through transformed people. Through transformed people. Pwede lang mag-disciple ng kaharian ng Diyos ang mga taong na-transform ang kanilang buhay. Hindi tayo iniligtas upang pumunta lamang sa langit. Iniligtas tayo upang mamuhay sa ilalim ng pamamahala ng hari. Kapag ang hari ang namamahala, tama po ba? May kapayapaan, tama po ba? Amen. May katwiran, tama po ba? Amen. May kaayusan, tama po ba? Amen. May direksyon. Amen. Kapag may bagyo sa dagat, ang barkong may mahusay na kapitan, hindi natitinag. Ngunit nawawala ang bagyo, ngunit may tamang leader, si Jesus ang ating hari. Pangatlo, ang hindi natitinag ay hindi ang ating kalagayan, kundi ang ating pagkakabilang sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po ito. Ang hindi matitinag ay hindi ang ating kalagayan, kundi ang ating pagkakabilang sa kaharian ng Diyos. Kapag ikaw ay nagpasakop sa kaharian ng Diyos, hindi titigil ang kaaway na yanigin ka. Maniwala po kayo. Kung kailan ka nga nagpapakatotoo, doon kahihilayin at yayanigin. Pagpapadala sa Satanas ng maraming mga problema sa buhay mo. Hindi para wasakin ka, kundi para makita sa buhay mo ng kahariang meron ka ay kahariang hindi natitinag. Amen. Na dapat si Satanas ay mapahiya dahil pinangahawakan mo, nakadepende ako sa kaharian ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Ang totoong seguridad, tandaan po ninyo, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at inumin, kundi katwiran, kapayapaan at kagalakan sa Holy Spirit. Ang totoong seguridad ay hindi nasa bank account. Kaya kung nakadepende po kayo sa inyong mga bank account, naniwala po kayo. Konting negative lang yan, biglaan ang pero yung mga hindi nakadepende dyan, alam nila, temporary ka lang yan. I declare, mag-i-increase ka, mag-multiply ka, may manap, may parating, I don't know how, I don't know, may mangyayari. Naranasan na po ba ninyo, kayo nag-negative, pero ang tingin ninyo, positive? Nakakatulong ko yun. Ang seguridad ay hindi nasa trabaho, hindi rin sa bahay, hindi rin sa negosyo, kundi nasa hari.
Nakadepende lahat sa ating hari. Ang isang sanggol ay tahimik na natutulog sa barko habang may bagyo. Hindi dahil ligtas ang barko, kundi dahil kasama niya ang kanyang ama. Ganito ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Dito sa mundo laging may pagyanig. Pero alam mo, kasama mo ang ama at sasabihin mo, Daddy, oh Daddy God, all is well. Amen. Tumingin tayo sa dali, mataas, kahit maraming naging dito. Daddy God, thank you, all is well. Palabakan natin si Lord. May tanong po dito, bakit nayayanig ang mundo? 12 verse 27, upang manatili ang mga bagay na hindi makikinang. Minsan hinahayaan ng Diyos ang pagyanig, hindi para wasakin tayo, kundi alisin ang ating maling kinakapitan. Hello, nandiyan po ba kayo? Ulitin ko to. Pakinggan nyo. Minsan hinahayaan ng Diyos ang pagyanig, hindi para wasakin ka, kundi alisin ang ating maling kinakapitan. Yung attachment mo, no? Minsan hindi mo maiwanan ng nahayayanigin ka ng Lord para kunin ng Lord ang atensyon sa Kanya. Yes, marami ka ngayon. Hindi ka pwedeng umasa dyan. Dito ka lang tumingin sa Panginoon. Mga bagay na inaalis ng Diyos. 1, pride. Hanggang hindi ka natatanggal sa pride, ulit-ulit ang pagsubok. Paikot-ikot siya. Hanggang hindi mo siya na-overcome, hindi nakikita ng Lord talagang humble ka na, uulit-ulit yun. Lagi ka lang nagipag-away sa Diyos. Laban ng will, Lord, ito yung gusto ko eh, ito yung gusto ng Lord. Ang hirap sumunod kasi may laban ng pride. Self-dependence. Masyadong nagdidepende sa sarili. Laging mayroong ako. 3, idolatry. 4, love of money. Ang sabi ng Timothy 6 verse 10, for the love of money It's the root of is the root of all evil. Yung word na love doon, connected sa salitang greed. For the greed for money, kasakiman sa pera, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Greed for money. Yung iba naman, ini-interpret nila ito, for the lack of money is the root of all evil. Sa iba, ganoon. Kasi dahil walang pera, gumagawa sila ng masama. Nagnanakaw. Pero, pinakamalalim na kahulugan ko nito yung kasakiman sa pera ang ugat ng lahat ng kasalanan. Another one, worldly security. Mga bagay na inaalis ng Diyos. Ulitin natin, pride. Number 2, self-dependence. Idolatry. Love of money. Worldly security. Kapag niyanig mo ang puno ng mangga, kung maraming bunga. naranasan na po ba ninyong magyanig ng puno? Opo. Pag maraming bunga, Di ba? Naranasan niyo bayabas? siyempre para mahulog. Si Pastor Robert po ng ating Pilipinas. Pero siyang gawain kanina sa Arayat, ako, gawain sa San Juan, sa San Fernando. Nung mag-pray yan, kasi naranasan niya nagpa-fasting ng 30 days, no food. Pastor Robert. Kaya yung kanyang kakayahan, kapag nangangaral siya, yung mga tao na nakakita ng pangitain, ganun yung giftings niya.
Kasi tinawag siya ng Diyos sa prayer. Ibinanig ng Lord yung prayer niya. 3 times a week nag-fasting siya. Itong 3 times a week nag-fasting siya. Kaya pumayat na siya pumayat, pero bumata naman. Kasi yung cells mo kasi magiging young yun kapag nag-fasting ka lagi. Alam po ba ninyo, nung panahon niya nag-pray, pag nahawakan sa halaman, pag mag-pray siya talagang, Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! Iyak siya. Iniyak na yung mga tao sa Panginoon na magsisi. Tapos yung malaman talaga. Nahulog yung bunga. At ganun din pa naman pray yung mga Korean, oh. Sa Seoul, sa panahon po ni David Yong Ichuk. Okay? Tuloy natin. Kapag niyanig mo ang puno ng mangga ang nahuhulog ay iyong hindi nakakapit. Tama po ba? Ang tunay na nakakapit ay nananatili. Ano? Nakakapit ba? Pag may pinagdaanan ang simbahan, nakakapit ka ba sa Lord? Amen. We fix our eyes, hindi sa tao nakakausap mo, kundi kay Jesus Christ mismo. The order and the finisher of our faith. Ang mga taong nakatuon sa kaharian ay hindi natitinag. Psalm 125 verse 1. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Zion na hindi matitinag. Hallelujah! Matthew 7:24-25. Nabanggit ko na kanina ito. Ang nakikinig at sumusunod kay Jesus ay parang bahay na nasa bato. Hindi absence ng bagyo ang blessing. Ang blessing ay nananatili ka kahit may bagyo. Ang skyscraper ay gumagalaw kapag may lindol. Ngunit hindi bumabagsak. Minsan ang Kristiyano ay umiiyak, nasasaktan, nawawalan, ngunit hindi sumusuko. Ang dami kong iyak itong week na to. Nagbasag talaga yung dibdib ko. Grabe. Pati mga mata ko, hindi ako namamaga sa lungkot. Pero lumalaban ako sa prayer. Kung may pinagdadaanan kayo, may pinagdadaanan din po. Amen po ba? Ramdam ko kapag, I don't know bakit naramdaman ko yun. 100% ramdam na ramdam ko kapag may nagsasalita sa likod. Ramdam na ramdam ko sa aking spirit, sa kalooban ko kapag may nananaksak sa likod ko. Ramdam ko yun. Maniwala po kayo. Kaya wala akong gawin kundi nakaluhod, I release forgiveness. Ganun lang. Para kumampa yung pakaramdam ko. Forgiveness. Forgiveness. I release forgiveness. Lagi yun. Binibikas ko yung forgiveness. Amen. And then winawasak ko yung gawa ng devil. Ang sabi niya, nasasaktan, nawawalan, ngunit hindi sumusuko. Pero dumarating yung time, pumapasok yung kaisipan. Sino po sa inyong nakaka-relate? Kahit gaano ka katibay, pumapasok pa rin yung nasa kaisipan. Lord, mag-send ka na lang ng pastor sa kanila. Uwi na ako. Dumating po yung mga time na gano'n. Pwede bang tumigil? Pero, ang sabi dito, hindi sumusuko. Pwede din naman kung walang tupa, doon na lang ako sa mga palengke, nangangaral, at least hindi ko sila tupa. Basta nangangaral lang ako. Uwi na. Ang daming nagkinig. Pero, tinawag ako ng Lord na magpastor. Hindi ko pwedeng iwanan si Gemma. Hindi ko pwedeng iwanan ng bawat isa. And the Lord will raise up more. Amen? Ano pa ka natin sa Jesus? Umiiyak, nasasaktan, nawawalan, katulad nyo. Wala sa inyo na hindi nakasaktan, umiyak. Di ba, Sir Ning?
Kahit si Sir Nico, kahit sa timba, siguro ng ano yan. Pero tingnan mo, patibay ng patibay. Kasi hindi suko. Palapakan natin ang Lord. Ganyan ang kahariang hindi natitinan. Paano mamuhay sa hindi matitinag na kaharian? Dito po kung magtatapos. Hanapin muna ang hari. Kapag may pinagdadaanan ka, huwag mong puntahan si sismoso at si sismosa. Yari ka. Huwag kang lalapit sa mga taong may bitterness at may gali. Ay, sobradong yari ka. Lapitan mo ang hari na mapagmahal. Dahil ang bitterness and anger, ang sabi ng 12 verse 14, 15 ng Hebrew, nakakahawa. Para sa cancer. Kapag dinapuan ka, dire-diretso. We need really forgiveness. Gawan lagi ng mabuti. Yung sinend ko ni Pastor Marisa, ulit-ulitin nyo, napakaganda. Kanina. Yung video. Pangalawa, mamuhay ayon sa kultura ng kaharian. Hindi yung kultura ng mundo. Huwag maging katulad ng mundo. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Mahalaga po itong pangalawa. Paano mamuhay ng hindi matitinag? Mamuhay ayon sa kultura ng kaharian. Do not conform any longer to the pattern of this world. Kung ikaw ay nasa kaharian, wala ka na doon sa dati kaharian. Ang kaharian dati, kaharian ng kadiliman. Ang kaharian meron ka ngayon, kaharian ng liwanag. Amen. Ang kaharian ng kadiliman, gusto niya lagi kang magkasala. Lagi kang gumawa ng kasalanan. Ang kaharian ng liwanag, alam mo na, Peace. meron ng dalawang sistema, hindi labanan. Free. Maglingkod ng may paggalang. Sinabi kanina. Number 4, mamuhunan sa eternal. Invest in eternity. Ang mga investment nyo ngayon, ang sabi ko nga kay Ate Vincent, hello Ate, ako nandiyan ka. Nabanggit ko lang sa kanya, nagkakaedad na tayo. Mga investment niya, mga lupa. Dagdagan mo ang investment mo sa langit. Dahil wala tayong madadala dito sa lupa, sa langit. Iiwan mo lang dyan. Ang anak mo may sarili siyang buhay. Yes, pwede kami pamana. Habang nagkakaedad, dagdagan natin yung investment natin sa Lord. Maglingkod ng may paggalang. Ipagamit mo ang bahay mo sa mga cell groups. Investment yun eh. Amen po ba? Amen. Help the poor. Help those people that are in jail. Yung mga nasa hospital. Help. Bless those who are in need. Mag-invest ka sa eternity. Minsan daw inanaginip. Isang disciple. Welcome, my servant. Pagdating daw sa langit. Uy, ang ganda pala dito. Puro mga palasyo. Ang sabi nga rin, halika, tama nga, pasok daw sila sa kanyang panaginip. Napakaganda niya. Ay, bakit po yung building na yun ay kulang-kulang? Yung building na yun, kasi anak, nung nandun ka sa lupa, hindi ka nag-invest ng tama, kulang-kulang din kasi yung tides mo. Kaya kulang-kulang ang building mo. Isang panaginip ng kapupulutan ng aral that we need to invest for eternity. Suggestion ko lang po ito sa inyo, no? Hindi po ito sa apelitan. Ang hari ay ginagalang. Alam po ba ninyo sa kaharian ng Diyos? Kapag sinabing hari, hindi ka pwedeng makinig sa hari na wala kang handog. Yun ang kultura ng kaharian. Ganon ang hari. Hindi niya tinitingnan
kung magkano, kung ano kalaki, ang importante may dala. Kaya nasabi nga sa Old Testament sa mga Israelita, huwag kayong haharap na empty. Pastor, wala akong pera eh. Pero may pambili kang Coke, may pambili kang chichirya, may pambili kang... Alam niyo, nung ako po'y high school, yan, classmate ko si Brother Nestor, kapag may baon akong 5 piso, tinatid ko yung 50 centimos. Tinatabi ko. Kapag may baon akong 2 piso, tinatabi ko yung 20 centimos. Naiipon yun doon sa drawer ko. Tapos pag linggo, ipunin ko yun. Meron din pala mga 5 piso. And then, binibigay ko. Doon pa lang na-train ako na gawin ang para sa Panginoon. Ang sarap! Ang sarap! Ang nagagampanan mo ito. Yung binatang mayaman, ang dami niya, pero napakalungkot niya. Kasi yung giving niya, hindi niya kaya. Amen po ba? Mamuhunan sa eternal. Everything on earth fades, only the kingdom investment remains. Tandaan po natin, isang batang naglalaro ng chess laban sa kanyang ama. Habang lumalapit ang pagkatalo ng bata, hindi siya natatakot. Bakit? Dahil alam niyang ang ama ang nagmamay-ari ng laro. Ganito ang kaharian. Maaaring matalo ka laban sa buhay, ngunit alam mong ang hari ang may huling galaw. Sabihin natin lang yun, ang hari ang may huling galaw. Tanungin lamang po natin ang ating mga sarili, ano ang kinakapitan ko kapag may problema ako? Ang aking seguridad ba ay nasa pera o nasa hari? Kingdom ang priority ko o sarili kong kaharian? Kapag niyanig ang mundo, mananatili ba ako matatag? Tandaan po natin, sa aking pagtatapos, darating ang panahon ng lahat ng nakikita ay nayayanig. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Kaya sinabi ni Jesus, hanapin muna ninyo ako. At ang lahat ng bagay idaragdag. Amen. Sapagkat kapag natakbuhan ng kaharian, matatakbuhan mo tanging pundasyon, hindi kailanman matitinaw. Tumayo po tayong lahat, tayo manalangin. Sing that song again. Kung ang iyong buhay ay nakatayo sa pera, trabaho, reputasyon ng tao, darating ang araw na ito ay mayayanig. Ngunit ang iyong buhay ay nakatayo kay Kristo at ang kanyang kaharian, maaari kang yumuko dahil sa bagyo, ngunit hindi ka kailanman maupo. Sapagkat tayo po ay tumanggap ng kaharian, hindi matitinaw. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-ikatatin mo, ikaw ay mamasdan, mapag-iingat, sa'yo ay umisa. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-ikatatin mo, Ikaw ay mamasdan, mapag-iingat. kilalanin natin ang kaharian ngayon tayo ay Umisa. loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong
kailanman. Loobin mo, lakasan po natin. Loobin mo ang buhay ko'y maging Banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Loobin mo ang buhay ko'y maghari ka, Panginoon. Banal mong Maghari ka, O Diyos, ng kahariang luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at gawin natin prayer. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kahit sabihin mo sa Panginoon, maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at patuloy natin nasa kamay natin tayo manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandito ang aking mga kapatid, mga pinagkatiwala mo, Panginoon. God, hindi ko man alam ang kanilang pinagdadaanan ngayon, pero inihahanda ko ang bawat isa na kung saan matira ang mga bagay na hindi natitignan sa aming buhay. Patuloy mong tanggalin ang pride. Tanggalin mo ang anumang kayabangan, Panginoon. Mga bagay na pwedeng matinag, Panginoon, tanggalin mo sa aming mga buhay. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus. Tanggalin mo, Panginoon, ang anumang takot sa aming mga puso. Ang pagtitipende sa aming mga sarili. Tanggalin mo ang anumang idolatry. Tanggalin mo ang anumang pag-ibig sa salapi, Panginoon. Tanggalin mo ang anumang worldly security. Tulungan mo kaming ibalik lahat sa iyo, ang lahat ng pagtitiwala. In the name of Jesus, I bless everyone in this place. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging Banal mong tahanan, kaharian hindi luglugan ng iyong wagas na Amen. pagsinta. Daluyan. Daluyan ng walang hanggang mga Papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. The Lord bless you. Say amen. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. Say amen. The Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen.